What's going on everyone? Yvonne here. Now let's be real. Malamang narinig nyo na yung Submagic. And kung hindi pa, basically tool siya na tumutulong para mas ma-maximize mo yung short form video editing mo. Ang dami niyang kayang gawin. From paglalagay ng captions hanggang pagtulong sa B-roll and even pag-minimize ng mga awkward poses mo. Pero minsan, parang feeling mo hindi mo pa talaga nagagamit yung full potential niya. And kaya sa guide na to, i-cover natin step by step kung paano talaga i-maximize ang paggamit ng Submagic. Super simple lang ng platform at sobrang makakatulong siya para mas ma-optimize mo yung workflow while at the same time mapaganda rin yung production quality nyo. And take note, hindi mo kailangan ng advanced editing techniques kasi sobrang straightforward lang gamitin ng platform. So ayun, simulan na natin agad. Ngayon, bago tayo mag-dive into it, i-share ko muna yung screen ko dito. So kung gusto nyong sumabay or i-try nyo lang mismo yung platform, feel free na i-check yung link sa baba sa description. Once na maklik nyo yung link na yun, go ahead and pindutin nyo lang yung try for free. Alrighty. Ngayon, pag nandito na kayo, ilagay nyo lang yung email na gusto nyong gamitin pang sign up. Alright. Tapos from here, ang kailangan na lang natin gawin is i-confirm siya. Ayan, and ready to go na tayo. Kung meron kayong teammates na gusto nyong i-collaborate, pwede nyo silang i-add dito. Pero skip muna natin tong step na to for now. Alright. Ngayon, para makapag-start, may dalawa kayong options dito. Pwede nyong i-upload yung sarili nyong video or pwede rin tayong mag-try munang gumamit ng sample 1 for now. Para mas simple, gagamitan ko muna to ng sample para makita nyo kung ano yung tinutukoy ko. So, i-click lang natin to. Andito na tayo sa may ilang options na pwede natin gamitin. So, may tatlong main categories dito: trim, caption, at b-roll. Now, sa captions, medyo straightforward lang siya. Hindi mo na kailangan gawin manually every single time. Actually, kaya niya pa tong i-auto for you. Tapos, pwede ka pang pumili kung anong exact type ng captions yung gusto mong gamitin. For example, meron tayong Hermosi, meron ding Leon, Ali, Mr. Beast, at gagawin niya yon para sa atin. So, kapag pinlay na natin siya, may kita rin natin yung same font pa rin na ginamit niya. Tapos, if isa-select ko si Ella, for example, may kita nyo na magbabago siya. Pag si Leon naman, boom, nag-change din siya dito. And pwede nyo rin i-modify yung colors. So, hindi ka nakastock sa default setting na to. For example, sa Leon, may kita natin na white yung font color niya. Yung main color niya parang reddish. Then, may second and third color pa rin. Tapos, pwede mo rin i-adjust yung caption positioning at yung font size depende sa gusto mo. And kung gusto nyo makita lahat ng captions habang lumalabas siya sa harap natin, i-press nyo lang yung edit dito. Tapos, boom, makikita natin every single word na sinasabi ng tao. So, for example, sinasabi niya na you can customize. Makikita natin na may maliit na emoji na lalabas dito. And for example, kung ayaw natin ng emoji na to, ang kailangan lang natin gawin is pumunta dito, i-delete siya, and boom, wala na siya. So, sobrang straightforward lang. Pero kung gusto nyo mag-add ng sariling emoji, click nyo lang to, right? And then, add emoji, and boom, pwede tayong maglagay ng kahit anong gusto natin. Pwede mo rin palitan yung size and position ng specific na caption. Pwede mo rin siyang i-hide or i-delete completely. Tapos, bagay din to sa trim option. So, pag pumunta tayo sa trim dito, may kita natin lahat ng words na nasabi sa video. And dito, pwede nating i-remove yung mga bad silences at bad takes. Pero napaka-professional plan na nun. However, sa certain parts, like kung saan sinasabi niya na, hey, nice to meet you. My name is David. For example, sabihin natin ayaw nating i-mention na David yung name niya. Pwede nating i-delete yung specific part na yun. Tapos ngayon, magja-jump na lang siya from, hey, nice to meet you. I'm the co-founder of Submagic. And hindi lang siya basta i-mute lang for that specific part. Talagang dinidelete niya yung mga part ng clip kung saan sinasabi niya yun. So, kung may super long video kayo and may mga sinabi kayong ayaw nyong isama sa final version, pwede nyong i-delete siya dito mismo. Habang naglalaro kayo sa platform, I would highly recommend na i-check nyo yung remove silences at remove bad takes features. Kasi yung mga awkward silences na meron kayo or kung may mga sinasabi kayong parang or mga filler words, for example, pwede nyo rin silang i-remove. And kung gusto nyo rin i-change yung aspect ratio, click nyo lang dito and pwede nyo silang palitan from 9:16, 4:5, 1:1, or 16:9. Pwede nyo rin i-modify yung colors or maglagay ng image for your brand, palitan yung audio cover, or mag-add pa ng AI features sa video. Now, next na i-cover natin is yung pinaka-magic na features, no pun intended, na meron sa platform. And in my opinion, pinaka-malakas talaga to, which is yung B-roll feature. So by this point, kapag nasa B-roll stage na tayo, malamang na-trim na natin yung video. May captions na tayo and ready na tayong mag-add ng kahit anong B-roll na gusto natin sa video. Alrighty. Now, isang click lang talaga, pwede na nating i-click yung magic B-roll. Pwede rin nating piliin kung ilang percentage ng video yung gusto nating lagyan ng B-roll. So depende sa video na ginagawa nyo. For example, kung nag-share kayo ng screen at ina-explain nyo kung paano gawin yung isang bagay, maybe hindi siya yung best na lagyan ng maraming B-roll. Pero halimbawa, kausap nyo lang yung camera, that could be the best time para maglagay ng B-roll. So, yun yung nagde-determine kung anong percentage ng B-roll yung gusto nyong gamitin. So, ipapakita ko muna sa inyo yung different percentages, pero mag-start tayo sa 50%. Pwede rin kayong pumili ng premium videos para sa B-roll or yung free videos lang. So, kung i-generate ko gamit yung free videos, tignan natin kung ano itsura niya. So, as you guys can see, nahati-hati yung video into multiple parts and may timestamps ka dito sa side. So, kung i-play natin siya from here, makikita natin na dito talaga niya nilalagay yung B-roll. Tapos, may next part ulit ng B-roll after.
Gets nyo na yung idea. So as you guys can see, yung mga naka-gray dito na parts, wala siyang B-roll na naka-attach. And yung mga parts dito may parang maliit na orange things sa side or parang transition. Diyan mo makukuha yung B-roll. So ulitin natin, yung orange na infinity looking icon, yun yung transition between the two clips. Tapos kung ano man yung nasa gitna nun, yun yung magiging B-roll nyo. And kung gusto nyo mag-add ng B-roll for a specific clip, ang kailangan lang gawin is pumunta dito sa plus, then add B-roll, and boom, pwede na kayong mag-search ng free videos depende sa hinahanap nyo. And may kita nyo na siya dun. And boom, there you guys have it. Sa ngayon, successfully nakapag-add na tayo ng B-roll sa video natin. May captions na rin tayo and na-trim na natin yung video. And kung gusto nyo pang gawing mas fancy, pwede pa kayong mag-add ng different zoom-ins sa video nyo. So right next to the B-roll option dito, pwede tayong pumunta sa Magic Zooms and boom, once ready na kayo and final na talaga yung video nyo, ang kailangan lang gawin is i-press yung export dito. Pwede tayong mag-export in different FPS, so pwedeng 30 or 60 depende sa plan na meron kayo. Tapos yung quality pwede rin from 1080p, 2K or 4K. Pero again, depende pa rin yan sa plan na gamit nyo. And kung nasa free plan kayo, magkakaroon kayo ng watermark pero pwede nyo siyang alisin kapag nag-upgrade kayo sa professional plan. Pero kung ako sa inyo, ang masasuggest ko is i-try nyo lang munang gamitin yung platform, tignan nyo kung bagay ba talaga siya sa inyo. And once confident na kayo na ito na talaga yung hinahanap nyo, pwede na kayong mag-upgrade from there. And yung best part is pwede nyo siyang gamitin sa almost any platform, from LinkedIn, Instagram, TikTok hanggang YouTube Shorts. Pwede nyo siyang gamitin sa halos lahat ng platform out there. And sa ganung way, mas magiging straightforward yung pag-edit ng videos at pag-upload sa mga platforms kasi makakasave kayo ng maraming time gamit yung modern AI systems. And isa pang bagay na dapat tandaan, lahat ng projects nyo makikita dito sa Projects tab. And kung gusto nyo pang mag-level up or mag-explore pa, pwede kayong pumunta sa Integrations tab dito and i-check yung iba't ibang workflows na available. And sa ganung way, mas magiging madali yung pag-organize at pag-upload ng projects nyo. Is Submagic really worth it? Sa opinion ko, yes na yes talaga. Submagic is one of those tools na ginagawang mas smooth yung mga processes na usually ayaw gawin ng creators, like yung pag-add ng captions isa-isa. Automatic niyang ginagawa yung maraming tasks na yan para sa inyo. And sa ganung way, makakasave kayo ng maraming time sa edits nyo. And honestly, in this day and age, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagiging consistent yung mga tao sa posting schedule nila is yung editing. So kung meron kang platform na nagpapadali ng work for you guys, win-win talaga yun. Kasi alam natin yung feeling na nag-spend ka ng hours and days sa Premiere Pro tapos parang wala ka pa rin nararating. And kahit na makakuha ka ng super polished output sa Premiere Pro, possible na umabot pa siya ng 10 times longer gawin compared kung ginawa mo siya sa Submagic. And once mag-get mo na yung rhythm, magiging second nature na para sa'yo ang Submagic. I-upload mo, i-edit mo, mag-a-add ka ng captions, mag-a-add ka ng B-roll, and boom, you're ready to rock. So kung gusto nyong i-check yung platform for yourselves, yung link nandyan lang sa description down below. And kung nakatulong sa inyong video na to, please make sure na mag-leave ng like at mag-subscribe for more videos like this. Kasi malaking tulong talaga siya sa pag-support ng channel. Till next time, peace!